Inamin naman niya sa akin na nagkita sila ng ex niya. Nagkausap kami at umiiyak ako noon. Pagdating ko ng trabaho, uuwi akong pagod na pagod pero sinasalubong niya ako ng selos. Hindi nagtagal sa sobrang galit ko. Pinatulan ko at nakipagsex ako sa lalaking pinagseselosan niya. Hindi lang isang beses kundi 3 pa. At 2 beses ko ring nakasex yung barkada niya na nagpasok sa akin sa trabaho. Na nagawa ko yon sa kagustuhan kong gumante. 19 years old na ako, pati ang ka-live-in ko. Nagkakilala kami ay 2025 na wala pang isang buwan ay nag-live-in na kami. Doon ako tumira sa boarding house niya at may trabaho naman siya. Pero pinag-iinitan siya ng katrabaho niya at sinisiraan siya sa amo nila kaya umalis siya sa trabaho niya. At umuwi kami sa kanila. Hindi ako gusto ng magulang niya kaya sobrang paghihirap ko sa pagtira sa kanila. Isang araw ay pumasok siya noon ng trabaho at ako naman ay naglalabanan ng alas 7 ng umaga. At natapos ako ng alas 4 ng hapon. Sobrang pagod na pagod ako noon kaya't nagpahinga na muna ako. Di ko alam na yung ex pala ng ka-live-in ko ay pinapunta dito sa bahay ng kapatid niya. Narinig ko na sabi ng ex niya na nakita daw sila ng ka-live-in ko. Nag-uusap daw sila at sobrang dami daw nilang pinag-usapan. Kilig na kilig yung ex niya habang nagkukwento at ako naman ay nasasaktan sa mga naririnig ko. Kaya't lumabas ako para pumunta sa pinagtatrabahuhan ng ka-live-in ko. Habang papalabas ako ng bahay ay nakita ako ng ex niya at tinanong sa kapatid ng ka-live-in ko kung sino ako. At ang pakilala sa akin ng kapatid ng ka-live-in ko ay kapitbahay raw nila ako. Hindi ko na yun pinansin kasi naiiyak na ako at pinipigilan ko lang. Pagdating ko sa trabaho ng ka-live-in ko ay sinabi ko sa kanya lahat ng sinabi ng ex niya. Habang ako umiiyak at inamin naman niya yon sa akin na nagkita nga raw sila at nagkausap. Nagka-problema kami nun sa kanila kaya umuwi kami sa bahay ng parents ko. At dito na kami sa bahay ng parents ko nakapag-apply ng trabaho. Pero lagi siyang nagsiselos at kahit na nga sobrang hirap ako sa trabaho at umuwi ako ng pagod na pagod pero sinasalubong niya ako ng selos. Hindi nagtagal sa sobrang galit ko ginawa ko yung mga pinagsasasabi niya. Pinatulan ko yung pinagseselosan niya at nakipag-sex ako sa lalaking yun. Nag-hotel kami at hindi lang isang beses nangyari yun kundi 3 beses pa. At nakasex ko rin yung barkada niya na nagpasok sa akin sa trabaho. 2 beses namin yun ginawa pero hindi niya yun nalaman. Ang nasa isip ko noon ay nagawa ko yun dahil nga sa kagustuhan kong makaganti. Na dahil nga sa ginawa nila sa akin ng ex niya. Alam ko na mali yung ginawa ko kaya't umuwi ulit kami noon sa kanila. Doon siya ulit nagtrabaho at inayos ko naman yung sarili ko at nagbago ako. Minahal ko siya ng sobra at pinagsilbihan ko siya. Pero lagi pa rin akong umiiyak noon dahil sa bisyo niya. Ilang beses siyang nagkamali sa akin pero lagi ko siyang binibigyan ng chance. Na kasi ang sabi niya magbabago na siya at iiwasan na niya yung barkada at bisyo niya. Pero hindi niya yon ginawa. Ilang ulit niyang sinabi yun sa akin na hanggang ngayon ay hindi ako naniniwala sa mga promises niya. Kasi wala naman siyang tinupad sa mga yon. Hanggang ngayon ay nagsasama pa rin kami at hindi niya pa rin alam lahat ng kasalanan ginawa ko. Letter sender, Ashley. Bakit laging pepe yung gamit nyo pag ganti? Kasi kung nasasaktan ka, napapagod ka, nananawa ka na umalis ka, at humanap ka ng lalaking deserve ka, na bakit ka nagsisettle sa taong hindi kayang magbago? Ayaw mo nang ginagawa sa'yo pero kapag ikaw ang gumawa, okay lang. Kasi nahuli or hindi nahuli, still sino bang talo, sino bang naisahan, sino bang nawalan? Ang sabi nga nila, magkaibang rason pag lalaki or babae yung nagloko. Na kapag lalaki wala lang, mostly nangati lang talaga. Pero pag babae ang gumante, laging may malalim na dahilan. Nakalimitan, nagkulang si partner, hinanap sa iba. Or napagod, humanap ng deserve niya. Kaya kapag babae yung nagloko, big deal, mahirap patawarin. Kaya kung hindi mo siya deserve at hindi mo siya mabago, iwan mo na lang. Kung puro sakit, away at lokohan, mas mabuting maghiwalay. Hindi ganyan damay pati kipay.